the Philippines' newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. Pistado! Narito na ang pinakabago, pinakaastig at pinakamainit na talakayan sa balat ng Facebook at YouTube. Pistado! Tatalakayin ang mga isyu mula sa barangay, munisipyo, probinsya at hanggang nasyonal. Pistado! Mga bagong isyu hihimayin ng pinong-pino. Mga luma at natabunang kontrobersiya hindi kakalimutan ng basta-basta. Pistado! At ngayong narito ang trio Pistado ng Bayan, Manong Troy, Atty. Mel at Ka Otelo. Pistado! Hello mga kababayan, mga kaibigan, mga kakampi. Magandang hapon po sa inyo lahat ng mga nanonood sa buong mundo. Medyo maulan dito sa Pilipinas ngayon. Dito sa Quezon City ay maulan, pero ganun pa rin kainit ang aming damdamin na kami ay maghandog ng isang show sa inyo para magbigay ng bistado sa ating mga local officials na hindi gumagawa ng tama o hindi ginagawa ang dapat tungkulin. Okay, mga kasama, mga kaibigan, mga kakampi, mga kabistado, ako ang inyong kabistado, si Manong Troy. Good afternoon. Of course, ang aking mga co-host, papakilala nila ang kanilang sarili. Walang iba, ang ating abogado ng bayan, si Atty. Mel. Magandang hapon sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas. 3 o'clock in the afternoon ngayon sa Pilipinas. Mga OFW, Hong Kong and Singapore, siguro 2 o'clock in the afternoon. OFW Middle East, mga alas 11 ng umaga siguro. Good morning. OFW Germany, London, breakfast siguro ninyo. OFW New York, madaling araw. OFW California, siguro hating gabi pa. Very early, good evening siguro sa inyong lahat. Magandang araw. Okay, thank you, Atty. Mel. Ito naman ang ating isa pang kabista, si walang takot, si Ka Otelo. Magandang hapon mga kababayan. Nandito kami para ihatid sa inyo ang mga magagandang issue dito sa ating sa pamahalaan, sa lipunan. Magandang hapon po. Okay, magandang hapon ulit ating mga co-host, mga kabista, si Tony Mela at saka si Ka Otelo Dalanon. Sa ngayon ay babatiin ko muli ang ating mga binati na ni Atty. Mel kanina, ang ating mga kaibigan sa labas ng bansa, mga nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya at ikabubuhay ng ating bansa, sapagkat OFW ang nagbibigay buhay talaga sa ating bayan ngayon. OFW, so mabuhay po kayo lahat. Lahat ng mga nasa Europe, lahat ng mga nasa Middle East, lahat ng mga nasa North America, Canada, marami nanonood dyan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, at sa buong Pilipinas. Salamat po sa pagtangkilik. Huwag po kayong bibitaw sapagkat ito ay magiging regular Sunday show natin, 3 p.m. to 4 p.m. through K5 Digital Media. Okay, mga kasama, wala po itong show na ito kung hindi dahil sa mga ginintuang puso na pumayag o nagbigay ng kanilang sponsorship sa show na to. Kaya kailangan natin na bigyan sila ng paggalang, bigyan sila ng acknowledgement, sapagkat kung hindi sa kanila, hindi kami maglalakas loob na gumawa ng show na ganito. Talakayan sa bayan na sa bistado. Okay, so ang ating sponsor po ngayong linggong ito, itong maiden episode, ay isang OFW natin na talagang makabayan, nagmamahal sa bayan. Walang iba kundi yan, nakikita nyo sa screen, si Ma'am Jean Tonic. Yan, si Ma'am Jean Tonic ay nasa UK po yan, OFW, married to a British national.
She's been there for several years na, more than 30 years na siya nasa sa UK. So, siya ang ating sponsor ngayon. Kaya Ma'am Jean, alam ko nanonood ka kasi sinabi mo kagabi manonood ka. So, thank you very much again. Let me express my heartfelt appreciation of your generosity. Okay. So, mga kasama, ang ating agenda ngayon ay marami tayong agenda, kaso bago tayo pumunta sa ating agenda, di ba mga kabista, may mga personalities na nagbigay ng congratulatory message, nagbigay ng greetings at sinasabi sana mga well-wishers, nagsabi nila na sana ay mapanatili natin itong show na to, sana, kaya dapat supportan nyo kami para tumagal tayo. Merong mga personalities na nagbigay ng video. Siyempre, kung nagbigay sila ng video, dapat natin sila lang kilalanin. So, we should acknowledge. And, mapapanood po natin. Unang-una mga kasama, sa kanyang kabaitan, sa kanyang kagandahan loob, ay nagbigay ng video o ng message si Attorney Glenn Chong. Kilala nyo si Attorney Glenn Chong, di ba? Si Attorney Glenn Chong, ang dating congressman ng Lone District of the province of Biliran. Siya ay nagbigay ng mensahe. So, if the video is ready, please. Okay, hintayin natin. Malapit na, hintayin natin. Kaya si Attorney Glenn Chong, kung alam nyo po, ay busy sa ngayon, hindi na siya nakakapag-practice ng kanyang career. Kahit marami siya sanang kliyente, kaso hindi siya makapag-ano. Kasi he is so involved with the case of, alam nyo na, si Red Santillan. Of course, that is Crosay. Dapat din, ako din, kung ganun. Walang puwang sa ating lipunan ng ganong klaseng ginagawa ng mga suspects natin na kapulisan. Di ba? Yung ginawa kay Red Santillan is grabe yun. It's an affront to our judicial system. Diyos ko, biro mo, ang suspects, puro mga police, involved pa, mga general pa, colonel, mga officers. Naku! Okay, so ito na, pakinggan na natin ang video ni Attorney Glenn Chong at maririnig nyo kung ano ang mensahe niya sa grupo, sa show na ito, okay? Hello guys, magandang araw po sa inyo. Ito po si Attorney Glenn Chong. Iniimbitahan ko po kayo na suportahan po natin, panoorin po natin ang programa ng ating mga kasama. Bagong programa po ito. Ang programa po ay Bistado. Ang mga hosts po nito ay sina Manong Troy Abitona, Attorney Mel Magdamo at Ka Otelo Dalanon. Ito pong tatlong ito ay mga kasama ko po mula pa nung matagal na po. We have been together for years na nagkasama sa laban para sa malinis na halalan. And now, they have decided to pull their talents together para pag-usapan po a wide range of issues, political discussions po. At dito sa mga pag-uusap na political, we hope that they will be able to empower you with this, with their ideas, with their sharings, with their comments, with their thoughts. So, sana po ay masuportahan po natin sila, panoorin po natin sila. Their show mag-premiere po ngayong Biyernes, October 9, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Panoorin po natin, subaybayin po natin, suportahan po natin sila para po mas marami pa po sa ating mga kababayan ang patuloy na lalahad ng mga isyong political para po ma-empower po ang ating mga kababayan. And I thank K5 Digital Media for giving this opportunity sa Bistado program na ma-put on air at makatulong po sa ating mga kababayan. So mga kababayan, kita-kita po tayo dito sa programang Bistado ni Manong Troy Abitona, Attorney Mel Magdamo at Ka Otelo Dalanon. Mga palaban po ito, tatlong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hello guys. Okay, narinig nyo namang muli ang tinig ni Attorney Glenn Chong, ang bida kontra Smartmatic. So mga kasama, maraming salamat Attorney Glenn Chong. I know you're watching now. And I'm sorry, yung pong video na yun, kung narinig nyo, ay sinabi niya October 9 ang show natin. Namove po kasi nung nag-usap kami, nakaset talaga October 9, pero namove po kasi 11. Hindi na po namin na-amend o na-bago yung message niya. Pero okay lang po. Thank you ulit, Attorney Glenn Chong. Si Attorney Glenn Chong ngayon ay kilalang-kilala natin na bilang advocate ng
hybrid election system. Yun po ang pinupush ng ating kagalang-galang na congressman. So, I'm sure karamihan sa mga OFW kilala si Atty. Glenn Chong at sinusuportahan nyo ang kanyang advokasya laban sa Smartmatic at kontra Dayaan at dapat isulong ang hybrid election system or HES. H-E-S. Okay, hindi lang si Atty. Glenn Chong ang nagbigay ng greetings ngayong hapon, mga nagbigay ng wish na para sa ikatatagal ng bistado. Hindi lang nagbigay din ang isang public official at ito ay papakilala ni Atty. Mel. Papakilala ko po sa inyo si Dr. Hilda Gigi Peralta. Isa po siyang eye doctor na naglingkod siya sa mga maralita, karamihan sa Quezon City area. Marami siyang advokasya katulad ng anti-trapo movement, Liga ng Eksplosibong Pagbabago, at saka ngayon siya ay na-appoint bilang isang director for the private sector sa Laguna Lake Development Authority. Dr. Hilda Gigi Peralta po. Congratulations to Picture 2. Sige, Video 2. Pwede na rin, pwede na rin. Ituloy na rin natin yan. Ituloy na rin natin. Sige, si Dr. Hilda Peralta kasi, siya po yung buting may bahay ni Leon Peralta. Si Leon Peralta, siya yung magiting na makabayan, magiting na mandirigma ng lansangan, na kumakatawan at tumatayo para sa mga masa dito sa Metro Manila. Siya ang founder and chairman ng Anti-Trapo Movement, isang advocacy group na talagang nakita ko, I witness myself, personal witness, na talagang yung laban niya talagang unending at saka unperturbed. Talagang hindi siya natatakot. Iyan ang asawa ni Dr. Hilda Peralta, si Leon Peralta. Siya rin ang chairman ng yung Liga ng Eksplosibong Pagbabago. Si Doc Hilda Peralta. Gaya ng nasabi ni Atty. Mel, si Doc Hilda Peralta ay bagong talaga lamang na direktor ng Laguna Lake Development Authority. Alam niyo po yung Laguna Lake Development Authority, yan po ay nasa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. At maraming hindi nakakalam yan. Yung mga kasama ko sa bahay, ano yung Laguna Lake Development Authority? Bago yun. That's an agency under the Department of Environment and Natural Resources. Siya isang director doon, bagong tala ni Pangulo. She represents the private sector or private investor sector. Yung kay Jan na lang, Jan Dueñas muna. Sige, mukhang karon yata ng issue doon sa video. Kahit na alin doon sa issue, sa dalawang video na lang, kung pwede. Yung kay Jan na lang. Pagpasensya nyo na po ha, ganun nasabi ko noon, ito po ang ating premiere episode. At medyo hindi pa natin handa, hindi pa naman kami veterano sa ganitong show, di ba? Although may mga Facebook live na tayo, pero iba ito kasi ito talagang live ka sa Facebook at YouTube. Sige, ready na po? Okay, sige, yan na. Panoorin natin yung video na available. Congratulations to Kat Roy, Ka Othello, and Atty. Mel sa inyo pong bagong programa na Bistado na mapapanood na po this coming Sunday on October 11, 3 to 4 p.m. through digital media. Abangan po namin lahat yan and congratulations po ulit sa inyo. This is Jenny Dueñas. Congratulations! Sino yung nag-greet sa atin? Ipapakilala po ni Ka Othello Dalanon. Okay, bro. Magandang hapon. Si Miss Jenny Dueñas ay isang social influencer, isang negosyante at international flight stewardess. Salamat po. Yan, tama po. Tama ka, Brother Othello. Si Ma'am Jen Dueñas ay isang social influencer. Sikat yan sa Facebook at siya ay isang businesswoman at saka kasapi rin yan sa mga samahan ng mga tataguyod ng malinis na
pamayanan. Talagang he's a social activist. She's a member of several organizations representing advocacy groups. Ang isa doon ay yung Por la Patria. Por la Patria po, ako ibig sabihin nun ay para sa bayan, di ba? Por la Patria, Espanyol. Kasali po siya doon. She's an active member, si Ma'am Jen Dueñas. Actually, businesswoman yan, may mga negosyo yan, pero meron kaming ipropromote naman yung isang negosyo niya, okay? So, yun po yung mga tatlo sana yun, sabi ng ating technician, hindi yata nakopya yung kay Ma'am Doc Hilda Peralta. So, pag paumanhin po nyo, Attorney Mel, Sa susunod na lang. pasensya na, hindi na pick up yung pangatlong, siguro sa email yun, nasend namin kahapon yun eh. So, Doc Hilda, pasensya na ha. Our apologies, my apologies especially kasi sa akin mo pinadala yung video. I don't know where the problem lies, pero it must be my mistake in sending it through email. So, okay, so magandang hapon ulit mga kasama, at eto na, siyempre balitaktakan tayo, meron tayong pag-usapan. Ang una pag-usapan natin agenda ngayon, siyempre ang pinakasikat sa Facebook na issue. Alam niyo po 'yon? Alam mo 'yon, Tony Mel, di ba? Marami sikat na issue marami sikat na issue sa Facebook. Pero ito pinakasikat kasi talaga ito ay umabot sa hanggang pinakamataas na luklok ng lipunan. Ito ay ang issue sa bayad ng buwis, taxes. Sino ba sa ating Pilipino ang hindi concerned sa taxes, sa buwis? Sino ba sa ating Pilipino ang hindi nagbabayad ng buwis? Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Nagko-contribute tayo. Di ba? Nagbabayad tayo ng value-added tax. Nagbabayad tayo ng estate tax. Nagbabayad tayo ng documentary stamp tax. Nagbabayad tayo ng income tax. Nagbabayad tayo ng sales tax. At kung ano-ano man. Kaya kung ikaw, kung kumain ka sa Jollibee, McDonald's, sigurado nagbayad ka na kasi may VAT yun. So, taxpayer ka. Kung hindi ka man nagtatrabaho, pero kumakain ka naman sa mga restaurants na VAT accredited, talagang kasama doon yung 12%, binabayaran mo, buwis mo yun. So, that's your participation in nation building. Nagbayad ka. Kung hindi ka man nag-file ng income tax, na wala kang sweldo kasi hindi ka na magtatrabaho, huwag mo sasabihin na hindi mo ako nagbabayad ng buwis. Hindi, nagbabayad ka. Hindi mo lang alam, tuwing bumibili ka sa mga hardware, kung saan sa construction supplies, meron laging meron laging tax doon. Okay, napili namin yung issue ng tax kasi ang isang kasama natin dito, ating co-host, ay isang Batikan na certified public accountant. Ngunit, Brother Otelo, bago tayo pumunta, nakita na yung kay Dr. Hilda Peralta na video. So, to give justice to Dr. Hilda Peralta, papakita namin yung kanyang pagbati sa bistado. Si Dr. Hilda Peralta, narinig nyo ng pagpapakilala ni Atty. Mel. Okay? Congratulations sa inyo, Ka-Troy Abitona, Atty. Melchor Magdamo, at Otelo Dalanon, sa inyong bagong programa na Bistado. Ito po ay matutunghayan sa darating na linggo, October 12, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sa K5 Digital Media ng Facebook at ng YouTube. Congratulations po ulit! Okay, yan. Salamat, Sir Technician, salamat. Alam ko naman, kaya mo, andyan lang yun eh. Akala ko ako nagkamali, pero nasingit lang pala, naipit lang. Anyway, pinag-usapan natin kanina yung issue natin, Atty. Mel, yung tungkol sa bayad ng buwis. This is a very crucial issue sa ating bayan ngayon. Kasi alam nyo, di ba, sabi ni Presidente, nagkukulang tayo ng pera, lalo na ngayong panahon ng pandemya, di ba? Gustong-gusto na ni Presidente magbigay ng stimulus 2 yung Bayanihan Act 2 na SAP, pero kukulang pa yata sa pondo, kaya hindi pa yata may bigay ng buo kasi kulang tayo sa collection.
sa koleksyon ng buwis. Matanong natin si Brother Otelo na eksperto, direktor ng BIR ito, direktor, dating direktor. Director 1 ng Bureau of Internal Revenue. He is a gentleman and he rose from the ranks. Bago siguro pag-usapan yung koleksyon ng buwis, Brother Otelo, sabi muna kung saan ka gali, yung pinagbulan mo bago ka napunta sa BIR. No. Okay. Yan, table is yours. Magandang hapon. Pakilala muna ako. Ako si Otelo Dalanon. Dati akong ordinaryong kawani sa Bureau of Internal Revenue. Mahigit akong 28 years sa BIR, ngunit noong 2013, ako ay nag-resign. Sinakripisyo ko ang aking trabaho, ang mga benefits na dapat kong matanggap kapag nag-retire ako, at hindi ko isinaalang-alang ang aking kaligtasan, 10 ng seguridad ng aking pamilya para lang protektahan ang interes ng taong bayan, ng gobyerno sa buwis na dapat pang bayaran ng Dunkin' Donuts na nagkakahalaga na 1.56 billion pesos na sadyang hindi siningil noong dating BIR Commissioner Kim Hinares. Inariglo lang nila ito sa halagang 4 million lamang. Ang Dunkin' Donuts case ay nakarating ito sa kaalaman ng Pangulong Duterte dahil na-publish ito sa The Manila Times ni Ginoong Emeterio Perez at ni Ginoong Rigoberto Bobby Tiglao, at nagamit ito ni Pangulong Duterte panlaban sa Inquirer na number 1 critic niya na pag-aari ng mga Rufino Prieto na siya ring may-ari ng Dunkin' Donuts. Noong July 2017, inappoint ako ni President Duterte sa BIR bilang Director 1 at na-assign ako sa office mismo ni BIR Commissioner Cesar Rivera Dulay. Na-discover ko na ito pala si Commissioner Dulay ay merong kabulastugan din. Na-discover ko ang pinakamatindi, pinakagarapal, pinaka-worst na korupsyon sa kasaysayan ng Bureau of Internal Revenue na nasasangkot mismo ang kasalukuyang BIR Commissioner Dulay. Sa pangalawang pagkakataon, ako ay lumaban muli sa maanumalyang pag-areglo ni BIR Commissioner Dulay sa buwis ng Cosmos na nagkakahalaga ng 3.76 billion pesos na inireglo lang sa halagang 51 million at ang buwis ng Del Monte Philippines na 8.7 billion na inireglo lang sa halagang 65 million lamang. Nireport ko ito kay Pangulong Duterte through then Special Assistant to the President na ngayon ay Senador na si Senator Bongo. Ngunit, imbis na bigyan ako ng proteksyon sa pagsumbong ko ng korupsyon, ako ang nasibak. At ngayon, pagkatapos pa akong sinibak sa pwesto, kinasuhan pa ako ni Commissioner Dulay. Ngunit, hindi ito sumipot si Commissioner Dulay sa 3 beses sa preliminary investigation at hindi rin ito sumite ng kanyang rejoinder affidavit. Ang pinakahuli naming meeting doon ay sumipot yung kanyang legal counsel at nagsabi sa fiscal ay sa prosecutor na hindi na raw sasagot si Commissioner Dulay. Ako ay hindi naman abogado, sa ordinaryo kong pagkaintindi
ay parang umatras na si Commissioner Dulay sa reklamo niya ng libel laban sa akin. Mas maganda ngayon na nireklamo niya ako ng libel para lumabas ang katotohanan. Ngayon naman, noong August, itong September, nakatanggap ako ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation dahil nireklamo din ako ng libel ni PACC Pastor Greco, Commissioner, PACC Commissioner Pastor Greco Bellica ng libel sa NBI. Maganda yun para magkapag-presenta tayo ng mga ebidensya natin. Maraming salamat po. Ano? Narinig niyo mga kababayan, Diyos ko, nanlungo ako. Nanghina ako, Diyos ko, ano ba naman yan, mga kaibigan, mga kampi, mga kabista. Si Brother Otelo Dalanon, narinig niyo yung kanyang binulgar, sinabi niya. Diyos ko, pero Brother Otelo Dalanon, nagulat talaga ako, shock ako sa binanggit mo ngayon. That's quite a revelation. Alam mo, nangihina tuhod ko. Biro mo, bilyon-bilyon yung sinabi mo kanina na inareglo lang sa milyon. Diyos ko, nanghina ako. Ganito muna, Brother Otelo. Marami yun. Isa-isahin natin yung issue na pag-usapan. Ano? Sabi mo, yung Dunkin Donut. Ano ba yung story ng Dunkin Donut? At sabi mo, yun yata una mong ano. At after 28 years, 28 years kasi BIR, tapos nag-resign ka. Bilhin nyo mga kababayan, isipin nyo, 28 years na nanilbihan sa BIR si Brother Otelo Dalanon bilang Revenue Officer. Revenue Officer. 28 years naging Revenue Officer. Tapos mag-resign lang. Kasi bakit? Biro mo, sinasabi niya, sinakripisyo niya ang kanyang career. Yung mga binipisyo niya na matatag, ang laki na nun. Sige, Brother Otelo, para sa kaalaman natin ng mga kababayan natin sa buong mundo, kayo mga nakikinig dyan, makinig kayo mabuti. Ito, hindi ito hearsay. Hindi ito katang-isip lamang, hindi ito chismis, sapagkat direct from the person who is personally involved and who has the personal knowledge. Hindi po ito katang-isip. So, pakinggan natin. Ano ba ang istorya ng Dunkin Donut? Ang Dunkin Donuts ay exclusive franchisee, Philippine franchisee ng Dunkin Donuts America. Na-assign ako noong revenue officer pa lang ako sa BIR, nasa Mandaluyong City. Na-assign sa akin upang imbestigahan ang internal revenue taxes ng Dunkin Donuts. Sa investigasyon ko, nakita ko na itong Dunkin Donuts ay hindi nagdideklara ng tamang sales niya. Ibig sabihin, masyadong underdeclared ang sales niya, kaya hindi rin tama ang binabayaran niyang buwis. Ang detalye nito, doon sa books of accounts niya, sa registered books of accounts niya, ang sales na nakatala doon, na i-record doon ay 1.928 billion. Ngunit ang idineklara lang niya sa kanyang income tax return ay 1.031 billion lamang. So merong discrepancy na 897 million. At meron pang ibang mga discrepancies na noong nagsagawa ako ng investigasyon nito. Nireport ko ito noon kay Commissioner Hinares. Natuwa nga sila na solid yung findings, pero hindi nila ito kinolekta dahil siguro natakot si Kim Hinares dahil mga prieto yan, mga may-ari ng Dunkin Donuts, may-ari ng Inquirer, kaibigan noon ni President Pinoy. Natakot si Kim Hinares kasi pwede siyang ipasipa ni Prieto sa kanyang pwesto. So hindi nila ito siningil, pero inareglo lang nila ito sa halagang 4 million lamang. Itong issue nga ng Dunkin Donuts ay nakarating kay Presidente at palagi niya noon ito binabanggit na sabi nga niya, ang Dunkin Donuts ni Prieto
may utang na taxes inayos ni Henares. From 1 billion taxes, pagdating kay Henares, naging 8 million na lang. Actually, 4 million lang ang pumasok sa kaba ng bayan. President Duterte na ito. President Duterte na. Pinoy muna. Pinoy muna. Time ni Pinoy yun nung inareglo nila BR Commissioner Kim Henares. Yung time na ni President Duterte, yung ngayon na kay Commissioner Dulay, yung Cosmos sa Del Monte. Okay. So mga kabista, narinig nyo mula sa from the horse's mouth, ika nga, sa taong nag-imbestiga mismo ng Dunkin Donuts. Diyos ko, grabe, ano ba naman yan? Paano tayo makaligom ng pondo para sa bayan kung ganyan na bilyon na utang sa buwis ng bayan, babayaran lang, aregloin lang, sa ilang milyon lang. Oh my gosh! Diyos ko, alam niyo sa ibang bayan yan, pagka sa tax lang, Diyos ko, talaga makukulong ka. Alam niyo, isang kaibigan ko sa Germany, sinabi niya sa akin, yung former tennis champion na si Boris Becker, na German, may tax problem siya ngayon, and he is on the brink of going to jail. Isang sikat yun, isang world-renowned tennis player yun. Ganyan sila kaalaga sa buwis. So, makasama, narinig nyo, Dunkin Donuts, Diyos ko, Dunkin Donuts. So, dahil doon, narinig nyo naman si Brother Otelo, dahil doon sa kanyang ginawang investigasyon sa Dunkin Donuts, nagustuhan ni Presidente yung trabaho niya. So, anong ginawa ni Presidente sa kanya? Duterte. President Duterte. Anong ginawa ni Presidente Duterte sa kanya noong 2017? In-appoint siyang Director 1. Yan ang maganda, yan ang reward. Sana. Yun ang dapat na gawin na motivation para tayo lahat ay maging tapat sa ating tungkulin. Kaya yung ginawa ni Brother Otelo Dalanon. Nag-imbestiga siya, nakita niya yung mali. Di ba sabi mo nilalagayan ka pa yata doon? May mga may mga lumalapit. Pero hindi ko binili yung offer nila. May nag-o-offer daw sa kanya pero hindi niya tinanggap. So yun po, ayan, pipilo nyo, ayan million na buwis ng bayan nawawala. Paano tayo makakaipon ng pambayad sa SAP? Ayan, isa pa yan. Okay, mga kasama, narinig nyo ang testimony ni Brother Otelo, kaya yung ibang issue dyan tungkol sa Cosmos at saka sa Del Monte, pagpapatuloy namin sa susunod na episode, So, antabayanan nyo yun. Episode 2, sasabihin naman ni Brother Otelo ang issue ng Cosmos. At mga kaibigan, pasensya nyo na, mag-break muna tayo sandali para i-promote ang ating mga ibang sponsors, So, huwag kayo alis, huwag kayo bibitaw. Stay with us! Bistado! Okay, break muna tayo. Yan, mga kababayan, mga kaibigan, gusto ko i-promote yung laing muna, please. I-promote yung yung Conchitas. Yan yung famous laing ng Bicol. So, if you are from Bicol, kung ikaw ay taga Bicol, kilala niyo. Alam niyo yan. Talagang walang katapat yan basta sa luto ng gabi, laing. Yan. Ang gawa ni Conchitas. Kung nanaisin nyo umorder, pwede dito sa Metro Manila, pwede po yan. Ongoing po yan ang pagbibenta. Marami po nag-order. At kung gusto nyo umorder, mag-pave lang po kayo kay Manong Troy, kay Attorney Mel, at saka kay Brother Otelo, at bibigyan namin sa inyo kung paano order. Yan, laing Bicol. Ayan, talagang main recipe yan ng Bicol. Pwede rin hot, very hot, at super hot. Okay. At meron pa yung isang picture na ginatang santol yata yun. Meron pa. Yan ang bestseller. Yan, talagang masarap. Ako, Ilocano ako, pero gustong-gusto ko yan. Gusto ko rin yung live, pero mas gusto ko yan. Tuwing kakain ako at magkakamay ako, pinopromote po namin yan. Okay, so mga kabista, yung mga gustong kumain ng laing, yung mga gustong matikman ng laing ng Bicol, at saka ginatang santol, okay kayong makatubiling umorder. Basta Metro Manila, pwede pong tumanggap ng order ang Conchitas. Okay, so
So mga kabista, tapos na yung episode natin ng taxes, yung segment ng tax. So susunod naman natin ngayon. Mga kabista, alam nyo bang araw na ito ay October 11? 11. What's significant with October 11? Alam nyo ba, ng October 11, Sunday, is the second Sunday of the month of October. Second Sunday po yan. And, basta second Sunday ay gaganapin ang ikalawang Barangay Assembly Day. As Barangay Assembly Day. Ayan. Okay, so para maintindihan natin ng gusto, andito si Attorney Mel na magpapaliwanag ako anong background ng Barangay Assembly Day, at meron tayong resource speaker. Resource speaker. Meron kami, siyempre, alam nyo tayo, marami tayong kaibigan na pwede imbitahin na maging resource speaker, pwede magtanong, pwede magbigay ng kanyang mga comment o remarks tungkol sa mga issue. So, inimbita po namin ang isang kaibigan, isang businessman from Dagupan City. He was a former municipal councilor of Dingras, Ilocos Norte, a holder of a degree of AB Political Science, and a holder of a Bachelor of Laws degree sa University of Pangasinan. Mga kasama, mga kabista, pinapakilala ko po na kasama natin ngayon ang ating ikaapat, ang unang-unang guest ng Bistado, si Ginoong Robert Mimban. Ayan. Sir Robert, pakilala mo na yung sarili mo, please. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ka Robert Mimban, taga Pangasinan, pero may original is from Dingras, Ilocos Norte. Nagpapasalamat po ako sa inyo at saka yung pagpapanood nyo dito sa amin, dito sa Bistado. Nagagalak po ako maging bisita ngayon ni Katroy, Camel at saka Katilo. Marami pong salamat. Panuorin niyo po yung Bistado. Okay. Thank you, kapatid na Robert Mimban. So, Attorney Mel, bigyan mo kami ng background. Bakit tong Barangay Assembly Day? May visuals ba tayo doon? Okay. Yan, Attorney Mel, take the floor. Ito lang hintay lang natin yung video, no? Visual aids, no? Ang barangay ay galing sa salitang balanghay, which means boat. Yung unang gobyerno natin sa Pilipinas ay galing sa mga barko-barko na dumaong sa Pilipinas, no? Kaya katulad na nakita niyo sa larawan, yun yung isang example actual example na balanghay na ni-reconstruct na para dito sa ating first form of government sa Philippines are barangays, no? So tingnan natin sa next na picture. Ngayon, ang Barangay Assembly Day ay twice ginagawa sa isang taon, no? Sa third Saturday of March at saka second Sunday of October. Ngayon, October 11 ngayon is the second Sunday of October, Barangay Assembly Day ngayon. Ngayon, sa next picture tingnan natin, no? Yan ang isang example ng panawagan ng DILG, no, ng Barangay Assembly Day. Tingnan natin sa next picture na one example yan ng pag-imbita sa Barangay Assembly Day sa lungsod ng Maynila, no? Na ginawa nila sa isang gymnasium yan, isa sa mga hindi ko alam bakit municipal yan, Manila sa city, no? Pero anyways, next sample lang naman yan Dahil may COVID ngayon, yung Barangay Assembly pwede nang i-reschedule. It doesn't have to be second Sunday of October. Pwede nang i-reschedule yan dahil nga sa COVID, no? So next, tingnan natin sa next na slide. May isang example tayo dito na yung Barangay Assembly pwedeng gawin online dahil nga sa COVID for this year lang, no? For this year. Katulad yan ay sa barangay that's in barangay ano yata yan, Forbes Park, huh? So next, ito po ang mga dapat ipaskil ng barangay sa kanilang bulletin board, no? Na yung budget nila, kung paano nila ginastos yung income and expenses nila, kung paano nila ginalaw yung kanilang internal revenue allotment, yung kanilang procurement plan, yung notices of awards sa mga bidding nila, at saka yung collections and disbursement. Karapatan ng lahat ng citizen malaman yan
Pwede kayong pumunta sa barangay, titingnan nyo kung paano ginastos yan. At ngayon, dahil online ngayon, kung may website o Facebook page yung barangay, obligado silang ipaskil yan sa kanilang Facebook page. Karapatan ng bawat mamamayan masita at mavista kung ano man ang nakasulat sa Barangay Full Disclosure Board, no? Next, sa next visuals natin, na makikita natin, ito ay sample na nag-viral sa YouTube na nagre-reklamo sa ayuda. Makikita nyo yan na sample lang yan, hindi namin kinakampihan yan. May nakita lang ako, no? May makikita kayong mga ganun. At kasi yung mga barangay na nasa frontline sa mga reklamo sa distribution ng ayuda. Next. Ito po, ang ginawa ng DSWD, obligado sila ipaskil yung listahan ng mga nakatanggap ng SAPs, sub-beneficiaries, Special Amelioration Program. At ang nasa frontline nun ay DSWD and barangay. No? Dahil barangay nakakakilala kung sino ang dapat makatanggap ng SAP. No? Tingnan natin sa next visual aid. Ang sabi ng DSWD, kung may reklamo ka, kung may duda ka sa mga nakatanggap, pwede mong i-reklamo doon sa i-reklamo, i.reklamo. Yun po ay nasa website ng DSWD. Ako po, sinubukan ko rin na i-access yun at medyo may konting, siguro mahina yung signal ko or hindi ko alam kung mahina ang server doon or pero subukan ninyo, mga nakikinig, mga kabista, no? Subukan nyo i-access yung DSWD website na yan at subukan nyo kung may gusto kayong iparating sa DSWD at saka sa DILG Barangay. Subukan ninyo. Ako, sinubukan ko. Medyo kailangan italakay natin sa next episode. Okay, yung naging karanasan natin dyan. No? Sige, next po. Pero sabi naman, sige nga, nasa yung next visual aids, no? Meron din naman, may nagbunga naman. Sabi daw, 134 barangay officials sinampahan ng kaso dahil sa SAP, no? Mukhang impressive yan, pero kung tutuusin, there are 42,000 barangays all over the Philippines. 42,000. 42,000. And 42,036 barangay. Yun, exactly. And 1% of that is 420. 420. Wala pang sa tingin nyo, 1% lang ang, less than 1% ang may problema? Hindi Hindi lang. Okay. Marami pa dyan, palagay ko. Sa next episode, tatalakayin natin yan. Bakit 134 lang ang kinasuhan? Anyway, we could, ano yung next slide? Ano yung next visual aid natin? Para ma-turn over ka na kaya, no? Meron din naman in fairness, may mga gumagawa din naman ng mga mabuti sa katulad nitong yung sistema ng pagbigay ng ayuda. Nag-cooperate hindi lang yung barangay, pati yung municipality at saka yung sanggunian, no? Nagbigay sila ng incentives para maging maayos ang pagbibigay ng ayuda, no? Katulad niyan, hindi ko na binanggit muna kung anong barangay yan, anong municipality para sa next episode. Okay. Sa best sa pagbibigay ng award sa mga good performing LGUs, no? Okay, yung next visual aid natin. At meron din naman nasan ba yun? Meron ding yung kada ito. Dito naman bibigay ko lang ngayon yung history ng ating batas tungkol sa barangay. 1959 pa siya. Ang tawag sa kanya, baryo pa noon. Baryo. Nung panahon, yung presidente noon, Magsaysay. 1959. Tapos nung 1963, pinalakas ng tatay ni Gloria, si Diosdado Macapagal. Hindi nakasulat doon. Nung 1973, ginamit yan ni Marcos para i-ratify yung saligang batas ng 1973. 1973. Yung batas na yan ng 1973 ay buhay pa hanggang ngayon sa 1992 sa local government code, no? So last slide na lang bago ko i-turn over kay Tama. Kung makikita nyo, yung ginawa ni Marcos noong 1973 ay batas pa rin hanggang ngayon. Pwede pa rin gawin hanggang ngayon. Yes. Yung barangay, kasi binibelital natin sinasabi natin, barangay tangay lang yan nagiinuman lang, nagtotongits lang doon. Pero totoo yung barangay can reform the Constitution. It was done noong 1973. Magandang talakayin yan. Sa susunod na episode, no? Talakayin natin yan, attorney, kung kakalimutan. Kung naalala nyo, na 1973 nagkaroon ng botohan noon. Alam ko yan. Maraming Citizens Assembly. Kung saan sa barangay ginawa yung yung botohan. Nagtaasan ng kamay. Pero ang papel ng COMELEC noon ay consolidator lang. Yung actual na botohan ay ginawa sa barangay.
So it can still be done today dahil sa section 398 of the local government code. 397. 397 pala of the local yes. government. So now, pwede ba natin for sige. better detail? Okay. Ito, Thank you, Atty. Mel. Ayan, mga kabista, dami natin natutunan kay Atty. Mel. Sinasabi ko na, ito na sinasabi ko buti na lang, meron tayo talagang batikan na abogado dito. UP yan UP law yan, si Atty. Mel. Para malaman na ang karanaman. Papunta tayo kay kapatid na Robert Memban. Bilang isang naging konsehal ng bayan, kumusta naman yung mga barangay doon? Talaga bang sumunod sila sa sa barangay assembly nung kayo ang manungkulan bilang konsehal ng bayan? Yan nga, naisad sa 397 ng Republic Act. Yung section 397. Yan, okay. 7160, other known as Local Government Code 1991. Ngayon, yung pagsunod, sumusunod sila. Pero yung iba naman, sumusunod sila pero walang procedure. Kaya dapat iigting natin ito sapagkat nung nagdeklara si President Duterte ng Barangay Assembly, nagbigay siya ng proclamation. Yung proclamation na yon, 415 number 599 series 2018 declaring the Saturday and Sunday, obligatory ito. Shall, sabi niya. So, meaning, dapat din pansin natin na tutuparin natin ito. Pero mayroon pa rin matitigas na mga barangay captain na hindi sinusunod. Yun ang masakit. Dapat sa mga barangay officials natin sa buong bansa, batas po yan. Sundin po natin yan. Sir Robert, mandatory sabi nyo. Yes. Ano ba mga exceptions niya kung sakasakali doon sa barangay assembly? Halimbawa, mandatory, obligatory yan Kapag halimbawa, lalo na ngayon, pandemic, ang sitwasyon natin ngayon, pinagpaliban pa yan. Kasi mayroon tayong tinatawag na pandemic, exemption yon. Okay. So, kung merong calamity, pwedeng hindi mag-conduct yung barangay ng barangay assembly. Yes, exactly. Okay, thank you. Yan, narinig nyo mga barangay officials narinig nyo na dapat kung walang pandemic sa inyo, hindi naman kasi lahat ng buong Pilipinas under GCQ, di ba? May mga area lang kagaya ng Metro Manila, NCR, nasa GCQ tayo lang. Pwede yung mga barangays, sabi nga ni Atty. Mel, hindi mo na i-enforce yung barangay assembly day dahil sa pandemic kasi bawal ang mass gathering, di ba? So, siyempre, pagsunod sa mga protocol, sa mga lituntunin, dapat sumunod tayo. So, ayan, mga kabarangay, narinig nyo mga barangay officials, we call on you to conduct or hold barangay assembly twice a year. Sinabi ni Brother Robert Memban, 2 beses isang taon. Yung ikatlong Sabado ng Oktubre. March. And then yung pangalawa, yung Sunday ng Oktubre. second Sunday. Second Sunday ng October. Ngayon. Today is the second Sunday of October 11, Barangay Assembly Day to areas not covered by pandemic or by any crisis or any natural calamity. Obligatory yan. Obligatory, correct. Obligatory, mandatory. Okay. Okay, so mga kasama, bago natin magputol ating huling segment. Bilis na isang oras. Isang oras na tayo. Break muna tayo. May kaka-break tayo, ha? Mayroon akong gusto i-promote, mga kabista. Meron akong babasahin na isang nagbigay ng token of appreciation. Isang babasahin ko po sa inyo, ha? Congratulations on your pilot episode, K5 Milya Bistado. Ang bigay ito dried dates. Wow, dried dates. Wow. Masarap to. Baka imported to. Galing pa siguro Middle East ito. Dried dates. From Professor Abdulhadi Dagwit of Tanglaw sa Matuwid na Landas. Wow, okay. So, Brother Taylor, baka gusto mong magpasalamat kay Professor. Salamat ka na. Ikaw naman para Salamat kay Professor Abdulhadi Dagwit. Okay. Magandang hapon po. Okay. Thank you ulit, ha. And yung isang break natin diyan na yung papasalamat tayo dun sa isang promote natin na isang picture diyan, boss.
Gab, gusto natin i-promote ito kasi ito isang kaibigan natin yung nagbigay ng greet kanina. Yan. Si Ma'am Jen Dueñas. Yan ang kanyang Magiging co-host natin yan. in fact, gusto ng mga kasama natin dito invite daw namin si Ma'am Jen Dueñas as guest some other day. So ayan, Gab Pigmentation. Ayan ay where kikay goals are achieved. Yun. Gandang I woke up like this. Wow. Pwede ba sa lalaki yan, Ma'am Jen? Siguro hindi, pambabae lang yata. Gab Pigmentation. Yan po ay nasa San Juan, the city of San Juan. So ayan, mga kasama, andyan po ang telephone number. Gusto nyo puntahan nyo yan. Gusto nyo ayusin yung kilay nyo. Yan ang puntahan nyo. Gab Pigmentation San Juan. May-ari niyan o management, ang manager diyan ay dalawa sila, alam ko Ma'am Jan, I hope I'm correct, no? Kilala ko yung isang kaibigan si Ma'am Grace Kelly Tan, silang dalawa yata diyan silang partners diyan. So thank you for the message again, Ma'am Jen Dueñas, and hello to Ma'am Grace Kelly Tan. Okay, salamat. Ito ang last episode natin, mga kasama. Natitira na lang alam nyo nga pala, bago tayo pumunta sa last segment, gusto ko sabihin sa inyo, gusto ko promote ang show natin ay magbibigay ng award. Yan. Okay. At magbibigay tayo ng Best Tado Award. Yung ibig sabihin nito, Attorney Mel, ito yung Best Public Servants. Best Public Servant. Yan. So kung meron kayong kilala na public official na merong ginawang napakabuti at extraordinarily extraordinarily na napakaganda sa larangan ng serbisyo publiko, sabihin nyo sa amin at bibigyan natin ng panunungkulan extraordinary public service bibigyan natin ng Bestado Award. At meron din tayong isa pang award bibigay yung Bistado. Brad Otelo, anong Bistado ulit? Bistado kapag medyo maganda ang sa negosyo, bibigyan natin ng award. Yan. Business. Business. Yan. Meron tayong yung mga magagandang negosyante diyan na mayroong magandang ginawa para sa bayan. Siyempre, sabihin niyo rin sa amin at ating bibigyan ng award dito. Bibigyan natin konting award lang, recognition lang, di ba? Recognition. Bakit? Maraming ordinary na nanonood. At ang panghuli, Attorney Mel, ano to? Yan tinong Beast Mode. Bistado. Ito yung mga bibigyan natin ng Kalabasa Award. Yung mga lingkod bayan na hindi tumutupad sa kanilang panunungkulan, sa kanilang oath of office. We shall give them the honor they deserve. The honor ba o dishonor they deserve? Okay, so yan, tatlo po yan. Abangan nyo po yan. Meron po tayong mga bibigyan niya. Okay, last segment na po. Napakahitap na usapin ngayon, mga kabista, yung usapin ng speakership sa lower house. May mga shoutout sa Ma'am Teresa Pareño. Magandang hapon daw. Hello, Ma'am Teresa. Magandang hapon din. Kay Ma'am Violi Hora Ricafort D. Thank you very much. Magandang hapon din. May na issue ngayon yung speakership. Isa pa. Bong Kaitan. Yes, Mr. Bong Kaitan. Salamat. Okay, salamat sa panonood. Keep on. Yan yung natin. Yan yung sponsor natin, si Gin Tonic. Good people. Watching from London. See, imagine that. Okay. Marami. Biro nga sa London ng mga viewers natin, hindi lang siya. Marami diyan. Ang issue mainit ngayon talaga, mga kabista, ay yung sa issue ng speakership. Alam niyo, nakakadiri, nakakarimari-mari, ano masasabi mo dito, Brother Otelo? Sige, Brother Robert muna. Ano masasabi mo dito sa speakership issue? Yung maiksiyan na lang kasi konti na lang. Ang speaker issue dito dapat titignan mabuti yung positive side para sa ganoon para sa taong bayan. Pero kapag nagbabangayan ang isang nanunungkulan o kaya gustong mangarap na maging speaker, huwag naman ganun na nag-aaway sila, nagbabatuan sila ng putik, nagbabatuan kung ano-anong sinasabi nila. Huwag naman. Kasi ang kwan dito, ang kawawa dito, taong bayan. Okay, tama. Okay. Maraming salamat po. Okay, tama. Sige, Brother Otelo, anong masasabi mo sa speakership issue? Diyos ko, nakakahiya. Pinag-aawayan kung sino maging speaker. Sino ba dapat? Ang
ano namin dito ni Atty. Mel, dapat may palabra de honor. Word of honor! Tama yan. Kasi itong si House Speaker Alan Cayetano at si Congressman Lord Alan Velasco ay pumunta kay President Duterte upang hilingin ang kanyang basbas tungkol sa speakership. Ano to? Ito naman. Sige. Ano to? Saka na lang. Ano to? Ano po ito? Ito po ay... Part ba ng show ito, Part? Spontaneous. Unscripted. Unscripted? Sa 13 pa birthday ko! Sa 13! Sa 13! Wow! Thank you! Pakita natin sa mga viewers natin. Yan. Okay, yan. Oy, binigyan ako surprise po ito. Happy birthday po daw. Salamat po. Alam niyo ba kung sino nagbigay? Oy, yung po kayo sa isang hati ng puso. Okay, salamat. Blow the candle. Blow ko na ha. Okay. Thank you. Ako, hindi mo blow. At in behalf of K5, meron silang nagbigay sila ng aga namang birthday gift. Maraming salamat from K5 family. Salamat. At and then sa K5 din yung isang mug. Okay? And K5 may message. Alcosoft Advance. Yun. Isa bang sanitizer to. Salamat. Whoever are the I should say donors. Thank you very much. At saka of course, happy birthday po. Advance po, okay. Alam ng K5 ang birthday ko, hindi ko nga sinasabi sa mga kasama ko dito. Sa 13 pa po, sa 13. Kasi kaya nga ginawa ni Presidente Duterte na special session, October 13, kasi alam niya birthday ko. Special session ng speakership. Special session ng Congress, lower house, di ba, sa 13 to 16, kasi alam niya birthday ko, itatapat. Okay. So, ayun. We're almost done, pero si Atty. Mel, anong masasabi mo sa speakership issue? Balak sa italakay sa next episode kasi po ang kapatid ni Alan Peter, si Pia Cayetano, was my classmate in law school. Tapos ang tatay naman ni Lord Alan Velasco, si Presbytero Velasco, was my former boss sa Court of Appeals. So, magno-neutral muna ako pero gusto ko sana magsalita. Pareho akong kaibigan Pero sa akin din, mag-shift tayo to parliamentary form of government para hindi na magiging problema yan. Okay. So, ako naman, bilang panghuling comment ko sa speakership issue, ako, sumasang-ayon ko kay kapatid na Brother Otelo. Palabra de honor, word of honor. Alam niyo, wala sanang problema ngayon. Wala sanang gulo. Wala sanang issue. Wala sanang pinagbabangayan ngayon kung yung agreement naging gentleman's agreement. Di ba meron tayo sinasabing gentleman's agreement? Last year, nag-usap na yung dalawa sa harap ni Presidente at nagkamayan pa yan na bababa si Speaker Alan Cayetano ng October 14. Pero what happened? Hindi sumunod. Ewan ko kung hindi yata susunod. Magtutuloy yata siya. So, yan, may bangayan ngayon. Bino mo, idinamay pa si Presidente na dito sa Issue 2. Which is uncalled for kasi as alam naman natin na nakapag-aral naman tayo ng abogasya, ang judiciary, ang legislative ay independent bodies yan. Separate, meron separation of powers. Biro mo pupunta ka doon sa Presidente na magkakanlong ka para makuha mo yung speakership. Pangit yun. So, we should refrain from doing that. The legislature must remain independent and to choose their own speaker, they must do it themselves. No interference from outside, from other branch of government. Dapat ganun. That's what democratic governments do. One branch does not meddle with the affairs of the other. So yan po stand ko dyan. Gentleman's agreement, palabra de honor. Kung sino na pag-usapan, biro mo, alam nyo, nakakarindi dito. Meron daw sinabi si Presidente kay Lord Velasco. Ang sabi niya, Lord, hindi Lord sa taas. Lord, kasi L-O-U-R-D. Lord, sabi niya. Lord na pangalan ng mother niya. Lorna, Ang sabi ni Presidente Duterte, alam niyo, sabi niya, Lord, pareho tayo na denggoy. Wow!
Sakit nun. Sakit nun. Kung totoo man yun na sinabi ni Lord Velasco yan, ni Presidente yan, that hurts. It hurts. Ika nga. Di ba? Di mo na-dengoy mo Presidente. That's not a thing to do, especially if you're a congressman, if you're a lawyer. You don't do that. You don't break your word in front of the president. So, ako naniniwala ko, dapat ang nangiral dyan, palabra de honor. Kung walang palabra de honor, wag na kayo mag-honor. Dapat, di ba? Okay, so yan. Any parting words? Few seconds parting words. Magpapaalam na tayo makasama, mga kabista. At bago tayo magpaalam, meron pa tayo susunod na episode sa October 18, same time. At kung meron kaming mga konti pagkakamali ngayon, intindihin nyo na, ha? Please understand us. Medyo adjustment lang tayo. Pero we will try our best to to be perfect next time. Okay? So, last parting word. Atty. Mel, invite them para sa next episode. Yan. Sa next episode, ilang seconds pa tayo? Ay, wala na pala. Okay. Okay. So, nagpapayan na pala kami. 1 hour is due. So, Sir Robert, thank you very much for coming. Brother, mga co-host. So, sa mga kabista namin, hasta la vista! Kabista! Okay. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.